bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw muli mga kabataan! Magkakasama-sama na naman tayo sa loob ng 30 minutong talakayan. O, pansamantala muna nating itigil ang ating mga ginagawa at makinig tayo at manood ng talakayan natin ngayon. Mukhang kakaiba ngayon, partner, dahil adventure ito para sa ating mga kabataan. Oo nga kaya umpisahan na natin. Ako po, si King James, ang inyong kaibigan. At ako naman si Chev, na makakasama nyo dito lang where you can find truths from the Bible and get clear messages. At bago po natin pag-usapan ang paksa ngayon, nais ko pong ipakilala ang ating napakabuti at napakahusay ng tagapagturo. Wala pong iba kundi si Kuya Brian. Kuya Brian? Binabati ko kayong dalawa. At doon po sa ating mga kabataan na nakikinig, nagsusubaybay, talagang binabaybay talaga nila yung bawat topics na pinag-uusapan natin dito, mga issue na alam kong tanong din ang puso nila at alam ko po na nasasagot lang ito kung talagang pag-iisipan natin ng maigi. Hindi po lahat ng sinasabi natin dito ay ipinipilit natin sa inyo, pero ang alam po namin, ang Biblia po ang nagsasalita nito. At kung babaybay natin, susubaybayan natin, magiging malaking benefit para sa ating buhay. So marami pong salamat, Kuya Brian. At para mabigyan pa tayo ng kadagdagang impormasyon sa episode na to, panoorin po natin ito. Sa free time ko, pag mag-isa ako, madalas nagbabasa ako o kaya mahilig din ako magsulat pag mag-isa ako. Busy kasi ako, marami akong ginagawa. So, sinusulat ko lagi yung mga bagay na dapat kong unahin. Nililista ko yung mga bagay na dapat kong gawin. Free time alone po, nakikinig ng music, nagbabasa ng libro, nagbabrowse sa internet ng kung ano-anong website. Ginagawa ko lang is manood ng English na TV series, matulog at kumain ng mga paborito kong pagkain. Yung mga bagay na ginagawa ko kapag free ako or kapag wala akong ginagawa is nagsi-cellphone lang or kumakain. Pero madalas talaga nakikipagdaldalan sa mga kaibigan. Ayun, lagi ako nagsusurf sa internet, tapos FB lang, Instagram kasi mahilig ako sa picture, gano'n. Tapos minsan nakikipag-arutan ako sa mga pinsan ko. Minsan pumunta sa friends, makipag-socialize, makipagkwentuhan. Pagdating talaga sa kasiyahan, maraming pwedeng gawin ng mga kabataan. Ano, James? Tama, maging ako rin naman when it comes to recreation. Well, ang topic kasi natin ngayon ay pinamagatang amusements for my age. So, Kuya Bri, pwede po bang magbigay muna kayo sa mga kabataan natin ng background tungkol dito sa topic natin? Ayan, ang mga kabataan kasi maraming energy. At kailangan i-divert yung energy into action. At kapag hindi ito nagawa, medyo mas detrimental ito sa kanila kasi hindi sila magkakaroon ng balance. Hindi rin nila matututunan yung mga skills na dapat nila matutunan. Ang kaso lang, saan ba dapat i-direct yung kanilang mga energy? Paano ba nila ito put into action? So, pag-aaralan natin dito ang tamang recreation at paano natin ma-avoid yung mga amusement na hindi makakatulong para sa kanila. So, Kuya Brian, may sinasabi po ba ang Biblia tungkol sa recreation or amusement? Pag sinabi nating recreation, galing siya sa salitang re, tsaka creation. So, bago natin pag-aralan ng recreation, punta tayo sa creation. Diba? 6 na araw na ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa 7th araw, siya ay nagpahinga. Pero kung titingnan natin, bago siya nagpahinga, sabi niya sa tao, ay kalatan niyo ang buong lupa. Sabi niya, and multiply. Tapos, binigyan sila ng occupation. Nandyan yung mga pananim, lofty trees, mountain grandeurs, ang sabi doon. Nandyan ang lahat ng mga vegetations. Nandyan din lahat ng mga animals. So, ang trabaho nung unang panahon ay hindi para mabuhay sila. Ang trabaho na yun para magkaroon sila ng libangan.
Ngayon kasi kaya tayo nagtatrabaho kasi may curse ng lupa. Ang curse ng lupa, kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kakain. Opo. Diba? Pero noon, magtrabaho ka sa hindi kakain ka. Kasi magkakaroon ng yield ang lupa. At tuloy-tuloy lang yon. So, kung titingnan natin, ano yung mga nilagay ng Panginoon na mga creative na dapat nilang gawin. Na ngayon, ang tawag natin ay recreative kasi nawala na yon, ibabalik na lang natin. Diba? So, ang sabi sa Biblia, lalo na sa mga kabataan, napakahirap kung walang recreation. Kasi, hindi madadivert yung kanilang energy, at the same time, hindi nila matututunan kung paano i-balance ang kanilang buhay, at the same time, paano gagamitin yung kanyang kaisipan. Paano nila mamamaster yung mga skills na dapat ay mamamaster nila at a young age. Kasi pag tumanda na sila, hindi na nila ma-acquire yung skill na yon. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Sige, King James, pakibasa. Ikaw ay magalak, o binata, sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. So, binabanggit dito, no? Gusto kong maging positive, ano? Ang sabi dito, magalak ka, binata, sa iyong kabataan. Pasayahin ka ng iyong puso sa kaarawan ng iyong kabataan. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Gusto kong maging positive dito, no? So, ibig sabihin, bagaman parang very sarcastic yung pagkakasabi, sige, gawin mo na lahat. Pero tandaan mo, merong kahatulan. So, para sa akin, ako nung kabataan ko, I spend all my time talaga sa lahat ng recreation na naiisip ko. Kaya lang within the bounds ng kahatulan ng Diyos. Na hindi ako hahatulan ng Panginoon. The end of the day, nasasabihin ako na pagkatapos niyan, pwede ka na pumunta sa impyerno or what. Or hindi mo nagawa yung tungkulin. Alam mo, nung bata ako, habang nasa Davao ako, nakita ko yung Mount Apo. Sabi ko, one day, i-hike ko rin yan. Kasi gusto ko mag-reach ng higher than what I have already reached. So, na-reach ko na yung iba't ibang mga mountains sa Pilipinas. And then one time, sabi ko, I have to reach that mountain. Hanggang sa na-hike ko siya. Finally, parang sabi ko, ganito pala ang feeling na na-appreciate mo yung kabuuan ng creation ng Panginoon. So, Kuya Brian, nabanggit niyo po yung pwede kang mag-enjoy, ngunit doon lamang sa napapaloob sa kautusan sapagkat darating ang kahatulan. Ano po ba yung mga bagay nito, mga recreation na pwede natin gawin? Wow, napakaganda niya. No? So, siguro the best example natin ay ating Panginoon Kristo. Nagtatrabaho ba ang Panginoon? Nagle-labor ba siya? Opo. Meron din ba siyang rest? Meron. May recreation ba siya? Siguro. Of course. Ang una, titingnan natin ang Panginoon Kristo. Ang kanyang ginagawa ay recreation, hindi amusement. Hindi niya in-entertain o ina-amuse ang kanyang sarili. Just to define kung ano ibig sabihin ng amusement at recreation, gusto kong basahin ang ating libro, no? Yung Messages to Young People, page 362. There is a distinction between recreation and amusement. Recreation, when true to its name, recreation, tends to strengthen and build up. Calling us aside from our ordinary cares and occupations, it affords refreshment for the mind and body and thus enables us to return with new vigor to the earnest work of life. Amusement, on the other hand, is sought for the sake of pleasure and is often carried into excess. It absorbs the energies that are required for useful work and thus proves a hindrance to life's true success. So, ang pinaka-goal talaga ng recreation ay magkaroon ng building up ng physical at saka mental at spirituality natin. Ang goal naman, ang amusement naman ay usually is brought into excess kasi pleasure ang kanyang goal. Pagka pleasure kasi ang goal mo and you seek for more, you seek for more, you seek for more hanggang sa hindi na pala kaya ng katawan mo hanggang sa nag-give up na siya, hanggang sa naging mas depressed ka kaysa noon. Diba? Dati malakas ka na, ngayon mas mahina ka kaysa sa dati. Samantalang ang recreation, palakas ka ng palakas. Kuya Bray, di ba po meron nasabi niyo po na mag-enhance yung recreation ng ating physical strength, ayan.
Eh, di ba po yung mga sports? Ayan, maraming mga sports tayo na pwede gawin. At saka mga kabataan natin, sabi nga, mas mabuti daw na nag-sports sila kesa naman sa droga sila nag-aabala, di ba? O, ano pong masasabi niyo tungkol sa sports? Totoo naman yun eh. Mas maganda ang sports kesa sa drugs. Pero meron ding tinatawag tayong lesser evil. Ang sports kasi, ang origin niya, hindi talaga Bible. Ang origin ng sports ay yung ang mundo ng mga Griego. Ang Griego, exposed sila sa war. At dahil sa exposed sila sa war, piniprepare nila yung kanilang mga muscles, piniprepare nila ang lahat ng kanilang tactics for war. To defeat, to win. Tapos, along that line, syempre, habang ginagawa nila yon, nagkakaroon sila ng konting competition. At sa competition na yon, habang nagpapalaki sila ng mga muscles nila, may mga sinatawag nating gymnasium. Ang ibig actually na sabihin ng gymnasium ay hubad. Gymnos means maghuhubad ka at doon magpapalaki ka ng katawan. At pag nahubog na yung katawan mo, iuukit ka hanggang sa sumikat ka. So basically, magkaiba yung direksyon ng recreation at saka amusement. Pero at the same time, hindi rin natin binabagsak ang sports ngayon. Kasi equally, nakakatulong din siya sa mga muscles natin at saka sa brain. Well, pag hindi mo ginamit yung brain mo, ang muscles mo, hindi rin magagamit ang brain. Kasi by continuously exerting your efforts, nag-i-exert din ang isip mo ng effort, lumalaki din ito. Ang kaso mo, may mga sports na brought into excess na, natuto kang mag-basketball, natuto kang pero at the end, hindi ka naman nakapaghugas ng plato. Hindi ka naman nakatulong sa kapwa. So, hindi siya useful na exercise. So, kung makakagawa ka sana ng useful exercise, such as mag-garden ka, nakatulong ka sa magulang mo, may budget ka pa, nakakain ka pa. Tapos, lumakas pa yung muscles mo, nakapagpahinga pa yung isip mo. Diba? So, ibig ko sabihin, balansehin natin, hindi laging basketball, hindi laging... From time to time, you have to iba-ibahin mo na magiging mas useful, such as evangelism, swimming, going for hike, mountaineering, and all of this can be balanced. Yan, Kuya Bri, talagang napakagandang usapin to sapagkat tayong lahat ay may kinahihiligang gawin. Pero bago po natin ipagpatuloy ito, atin munang bibitin ang ating manonood sa ilang sandali. Huwag po kayong mawawala, babalik po ang Clear Messages. Hello friends, we're here in the Philippines overlooking the Taal volcano and lake, which is one of the most interesting pieces of geography in the whole world. For one thing, this great caldera was once the biggest volcano in the world, and now it holds a lake that holds another volcano that has another little lake in it that has another little island in it. This volcano has erupted 6 times in a major way since the 1500s. And even in 1911, there was an eruption where over 1,300 people died, killed by the smoke and the ash that covered the community. There were tsunamis that came from the lake and destroyed the villages that surrounded the borders of the lake. In fact, this is one of the most carefully monitored seismic places in the Philippines. This volcano is being watched all the time. And they've noticed as of 2006 that it appears that the water temperatures are going up. There's increased seismic activity. In other words, they know that this volcano is a ticking time bomb prepared to blow. And it's very interesting because this place is a place of great seismic activity, but in spite of the fact that volcanologists know this is going to blow again someday, it is a popular tourist destination. They're fighting for the real estate, they're building like mad, and sit on the edge of disaster. It makes us think about how God has given us so many warnings in His Word that the world is going to end, that Jesus is going to come, that the heavens will dissolve with a great noise and the elements will melt with fervent heat. Seeing then that all these things will be dissolved, what kind of people should we be in all holy conversation and godliness? Friends, are you becoming distracted with the tranquil views of the world, or are you preparing for the next world? Are you getting ready for the Big Bang? Friends, if you enjoyed what you've just seen, we'd like to invite you to subscribe to the Amazing Facts channel. Nagbabalik po ang programang Clear Messages. Kuya Bri, napag-usapan po natin yung sports. Okay lang po ba sa sports natin kinahumalingan ay magkaroon ng competition?
Okay, ang competition usually nag-stimulate sa atin para mas lalo pa tayo mag-strive, no? Pero kapag ang competition na ito ay nag-bring about na ng covetousness o kaya ng selfishness, yung paunahan, tapos pagalingan, at the same time, parang magagalit ka na kapag natalo ka. Parang hindi na yata makakatulong sa atin ito. Ang sabi sa Biblia, ito ay covetousness na ibig sabihin, gusto mo bang ipamigay na lang ang isang bagay? Diba? Parang, sige, kayo na lang. Siyempre gusto mo maghangad. At kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, usually nagbibigay ito sa atin ng masamang loob. Mag-ingat tayo dito kasi, nagkaroon tayo ng magandang recreation na wala naman yung kaluluwa natin, di ba? Yun ang napakahirap doon. Pero Kuya Bri, di ba po alam naman natin na mga kabataan ay nag-aaral. So sa school, maganda na may involvement ka sa mga sports activities. Paano po yun? Hindi mo po maiiwasan yun doon. May competition talaga, lalo na kung parang ikaw ang nagpapakilala nung school nyo. Well, ganun talaga kasi nga may competition nga. Yun nga talaga ang goal ay competition. Pero tignan mo rin yung puso mo kasi kung magugugol ka ng maraming oras dyan, tapos hubugin niya yung buong pagkatao mo, is it worth an investment para sa kaluluwa mo? So nasa sa iyo yun. Pero hindi naman natin altogether kinukondemn itong mga naggaganito. Pero lagi mong isipin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things have been added unto you. Ako napakarami kong recreation. I have to spend all my time in recreation, lalo na sa mga kabataan. And I don't have to compromise sa mga ganitong mga bagay. But kung ano yung kailangang nakahihiligan, pwede mo namang i-hit yun, pero pwede mo silang i-turnover doon sa mas mataas na recreation kaysa doon sa amusing lang sa kanila. Yan, Kuya Bri. Nais ko lang po itong linawin po, ako po ay talagang mahilig po talaga akong sa mga sports. Ako po ay maratonista, siklista, nag-hike po ako, kakamping ka survival. Pero Kuya Bri, nais ko lang po itong linawin na ang pagbaboxing ba, isa ba itong magandang recreation o sport para sa kabataan? Well, of course, doon sa nagbaboxing, maganda siyang recreation sa kanyang muscles. Pero sa kanyang isip, parang hindi yata. Kasi, biro mo, ibabox mo yung isip mo at hindi ito nakakatulong, nakamamatay pa ito. Pangalawa, doon sa nagbaboxing pa rin, sa kanyang kaluluwa na niligtas ni Kristo at tinubos ng kanyang dugo at ang kanyang kaluluwa ang templo ng Banal na Espiritu, parang ang hirap yata na pag-aaway-awayin natin ang dalawang templo ng Banal na Espiritu. Ang sabi nga doon, this is the school of brutality. Bagaman tuwan-tuwa tayo sa mga international players natin, pero sa tingin ko hindi natutuwa ang langit na nanonood sa dalawang tao na nagsusuntukan. Hindi nga tayo nanonood ng mga hayop na nagko-compete, di ba? Halos pero yung mga tao okay lang sa atin. Para sa akin, parang hindi yata ito. Ito yung parang gladiator ng panahon ng Roman Empire na natutuwa sila na nagpapatay, nagsusuntukan yung mga tao. Pero para sa akin, kung gusto mo talaga ng high resolve sa spirituality, maghanap ka ng recreation na alam mong maipapanalangin mo sa Panginoon at alam mong mapupuri mo ang Panginoon. Pero at the same time, kung ito ang hilig nila, wala naman tayong magagawa. Kaya lang, mag-ano pa tayo ng higher spirituality. Umangat pa tayo ng umangat hanggang sa makarating tayo sa ideal ng Panginoon. Kuya Bri, paano naman po itong situation na isa kang kabataan and then, kumbaga, passion mo yung sport na yon. Kumbaga sabi mo kasi, ito na nga lang yung talent na meron ako. Kaya talagang pagpupursigihan ko to. So, paano po yun? Well, okay lang din naman kung talagang yun ang inihiligan mo. Ay lang, iniisip ko, pag binasa mong Biblia, Spirit of Prophecy, at kung gagawin mong pattern si Kristo, ano ba dapat ang kahiligan ng mga kabataan? Kasi nung minold niya ang mga kabataan, 12 disciples, hindi niya siya minold sa sports. Minold sila ng Panginoon sa Kristo sa pagre-reach out ng mga tao sa mas kapaki-pakinabang na paraan. Panggagamot, pagkikare, at ganun din sa pangangaral. Ito dapat ang recreation ng mga kabataan. Dito dapat nagugulo ang mga panahon ng kabataan at hindi yung nakamatayan na nila na hanggang sa tumanda sila, lahat ng lakas at panahon nila na igugol nila sa pansarili na hindi naman nakakatulong sa kaharian ng Diyos. So, pag kami iniisip ka, yung ikalalago ng kaharian ng Diyos, at the same time, physically, mentally, socially, and spiritually, nabibuild up ka rin. Pero Kuya Bri, di ba po, itong mga amusement site or mga recreation ay libangan. Kasi po sa tingin po ng mga kabataan ngayon, yun naman po pagpipreach, yung mga pakikipag sa mga tao, pag-share,
parang hindi po siya Hindi siya libangan. nililibangan. Parang hindi naman po ganun. So sa atin na papunta sa langit, saan ba dapat natin matatagpuan ang ating kasiyahan? Sa mga bagay ba ng mundong ito? O dapat ba nating matagpuan ito sa paano susundin ang kalooban ng Diyos? Saan ba natin igugulol lahat ng lakas natin? Walang iba, kundi sa pinakamataas na ninanais ng Diyos. Ito ang tunay na recreation. Kasi pag ni-recreate na ng Diyos ang mundong ito, wala ka naman makikitang sports pagdating sa langit. Ang makikita mo dito ay yung tunay na pagpupuri at saka pagbibuild ng kaharian ng Diyos. So, Kuya Brian, may mga alam po ba kayo, may mga masasabi po ba kayo na magandang recreation para sa kabataan? Well, ang mga suggestion ko, may binuo akong mountaineering club sa AUP. Ang unang number 1 nilang goal ay spiritual recreation, hindi amusement. Pangalawang goal nila ay environmental protection. Kagaya nung mga environment, pagtatanim. Pangatlo, yung reaching out to the people. Paano sila makaka-reach out sa mga tao? So, habang maakyat sila, namibigay sila ng pulyeto, namibigay sila ng mga goods, para mas maging kapaki-pakinabang. So, at the end of it, pagdating nila sa taas, nag-worship sila, kesa sa may mga nagre-recreate nga, pagdating doon, nagiinuman, nabababae, kung ano-ano pa. So, marami pang mga recreations. Camping, survival camp, at swimming, rescue, and all of this, ay mas kapaki-pakinabang sa komunidad natin ngayon. Lalo na ngayon, sa panahon ng mga disasters, yung mga skills na dapat matutunan na para panahon ng nangangailangan, mas kapaki-pakinabang tayo kesa dito. Pero sa mga sports, wala namang problema. From time to time, pwede tayong mag-sports para lang, magkaroon ng pawis at saka mas spend natin ang time sa socialization. So, ang pinakamagandang recreation pala o libangan ay yung makapag-serve ka sa yung community o yung kapwa mo. Tama ba ako, friend? At saka makapag-garden ka, napakagandang recreation ng gardening, di ba? Pwede rin pong cooking. Cooking. At the rest goes on, napakaraming mga list. Basta, ang importante, hindi siya magbe-bring into excess at mas kapaki-pakinabang siya kesa sa pleasure lang. Ayan, naku, James, ang dami na naman nating natutunan ngayon at sigurado ako na kayo din. Yan. At gusto ko pang idagdag, sa mga kabataan natin na naghahanap ng mas kapaki-pakinabang na mga bagay, ang una lang dapat nating maging goal ay yung glory ng Panginoon at pagpapakalat ng kingdom ng Panginoon. And this, gumamit tayo ng lakas at effort para gawin ito. Merong paghuhukom na darating at ipagsusulit natin lahat ng ating mga ginawa at lahat ng ating mga gagawin. Ang Panginoon Kristo ay nagbigay ng kanyang buhay. So, isipin natin, worth ba na gawin ng isang bagay pagkatapos na gawin ng Panginoon Kristo ang lahat ng sakripisyo para sa atin? Alam niyo, may mga extreme sports na ginagawa ang mga tao ngayon na halos ikamatay nila. And merong mga sports din, mga speedy sports, sabi ko nga, the speed that thrills is the speed that kills, na pumatay din sa mga famous na mga tao. So, pag-isipan natin yung mga recreation na makaka-glorify sa Diyos at nakakapagbigay ng lakas sa atin at kapakinabangan. Ang susunod natin, ano ba yung mga i-consider natin bago tayo mag-indulge? Actually, yung indulge, ibig sabihin nito ay talagang without restraints o pagpapakasasa. Bago natin isipin ng gawin ng isang bagay o recreation, isipin natin itong mga bagay na ito. Una, yung place, makakasama ba natin si Kristo doon? Pangalawa, yung mga makakasama natin doon, yung mga associates natin, pwede bang isama natin si Kristo doon? O sandali lang, i-out of place muna natin siya. Pangatlo, ano ba yung mga gagawin natin doon? Ano makakainin natin doon? Pwede ba nating isama si Kristo? Pang-apat, yung mga sasabihin natin doon. Okay, pwede ba tayo mag-opening prayer, mag-closing prayer doon? Habang ginagawa natin isang bagay na ito. Sa lahat ng mga bagay na ito, siguro ang rule dito ay, honor Christ in that which I choose to behold. Yung mga panunuorin natin. Honor Christ in that which I choose to listen. Yung pakikinggan natin doon. Honor Christ in the choice of associates. Honor Christ in the place I choose to go. At saka, honor Christ in the care I give my body temple. So, talaga bang naalagaan natin ang katawan natin samantalang ginagawa natin ang recreation na ito. So, marami po tayong pwedeng gawin
siguro ayoko naman mag-specify pa. Kanina medyo nag-i-specific na sila. Pero ayoko ma-tempt na mag-specify tayo kasi meron tayong sariling consciences. Meron tayong sariling pag-iisip. Kaya lang yung mga principles sa Biblia hindi pwedeng magbago at hindi natin pwedeng baguhin. Whether we like it or not, isa lang ang pwede nating masabi at the end of the day, kung tayo ay hindi na bata. Pagka tayo matanda na, masasabi ba natin na may pagmamalaki natin yung ating mga ginawa at pwede bang sundan ng mga kabataang para sila maligtas din na kagaya natin. Kaibigan, pag-isipan mo maigi lahat ng mga hakbang na gagawin mo. Isipin mo na ang Diyos ay hindi against sa kasiyahan mo. In fact, gusto ng Diyos na maging masaya ka. Sabi ng John chapter 10 verse 10, I have come here that I may give you life and life to have it abundantly. So, binigyan tayo ng buhay para enjoy. Hindi tayo binigyan ng buhay para maging gloomy, magstay na lang sa isang lugar, wala tayong magawa, hindi tayo makapag-enjoy. Ang gusto ng Diyos, makita tayo na masaya. At nagagampanan natin yung ating tungkulin. From time to time, kailangan mag-rest tayo at saka gawin natin yung kung saan tayo magiging comfortable na gawin. Pero at the same time, wag din naman tayong sobrang saya na hindi na natin iisip kung si Kristo masaya ba na ginagawa natin yon. Yung mga holy angels ba, pwede ba natin silang imbitahan? Or makakasama ba natin ang holy angels? O baka iiwanan na lang tayo and left us dead in our own sins and in our own selves. Gusto kong basahin itong quotations tungkol sa recreation. At gusto kong maging object ng ating patuloy na paglago ang i-extol o pagpapurihan ng Diyos. Nasabi dito, many extol artistic skill which will provide lovely paintings upon canvas. All the powers of being are by many devoted to art. Yet, how far short do this come of natural? Art can never attain to the perfection seen in nature. Many professed Christians will go into ecstasies over the painting of an evening sunset. They worship the skill of the artist, but they pass by with indifference the actual glorious sunset, which is in their privilege to look upon every cloudless evening. So minsan, mas na-appreciate natin yung paintings ng isang artisan or isang artist, pero hindi natin na-appreciate yung mismong gumawa ng mismong art ng creation. Kaibigan, tignan mo yung goal ng recreation. Hindi ito yung sarili mo, kundi ang Panginoon. Tayo manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon. Ibigay po nawa ninyo sa kamay ng aming mga kabataan ang tunay na kahulugan ng pagsasaya at ng paglilibang. At ito ang glorify kayo. Bigyan kami ng kapangyarihang gawin ang inyong kalooban ngayon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maraming pong salamat, Kuya Bryce, sa napakagandang paksa na inyo pong binahagi ngayon. So, partner, I'm sure na marami tayong natutunan, lalo na sa paglilibang o pagbibigay kasiyahan sa ating sarili na kailangan natin i-prioritize o magkaroon tayo ng standard para pasayin ating sarili. At ganun din, hindi dapat puro kasiyahan. At alam ko rin, kayong mga aming kaibigan dyan, na marami rin kayong napulot na lesson na kung saan ang kasiyahan ay hindi sa mga lugar na pwede tayong mapahamak, masaktan, at pwede tayong makasakit ng iba, kundi ang tunay na kasiyahan ay yung sa mabuting paraan at sa tama. Tama ba ako, partner? Tama ka dyan. Sasang-ayon talaga ako dyan. At sabi nga dun sa isang kanta, naalala ko lang, if the Savior stood beside me, could I do the things I do? So, lagi po nating tandaan yan, mga kabataan. Pero nakakalungkot mang sabihin, ay tapos na po ang ating oras ngayon. Pero, may mga susunod na episodes pa po tayong aabangan, kaya huwag kayong malulungkot at patuloy lang sumubaybay. Dito lang, where you can find truths from the Bible and get Clear messages. Thank you.